Mapagpalang umaga po ng Sabado, petsa 27 ng Hulyo 2025. Itong aking lakad ngayon ay para sa aking series of Bible study. Ito po, ayon po sa Magandang Balita Biblia, sabi ng Panginoong Yesus dito po sa Mateo 28:20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Maliwanag po ang utos ng Panginoong Yesus, turuan ng tao. Anong ituturo mo? Sabi ni Yesus, yung utos ko. Kaya ang ituturo, yung turo at aral ng Panginoong Yesus. Amen. Ulitin natin. Turuan ninyo silang sumunod. Ayun, nakalagay pa, sumunod. Hindi lang tuturuan, pasunurin ang tao sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Lahat ng utos ni Jesus. Wala tayong lalampasan. Ito po yung pangako. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Meron palang sasamahan si Jesus. Sino? Yung magtuturo ng turo at aral ng Panginoong Jesucristo. At yung mga tinuturuan, pag sumunod naman sila rin ang sasamahan ng ating Panginoong Yesus. So, maliwanag po, biblical. Walang labis, walang kulang. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Lalakad na po ako. Ang aking sandata, payong. Mainit at may ulan. Pwede. Po. Ayan. At meron na po akong bag. Nandito po yung Bible. Okay? In Christ alone. Dapat dyan tayo lahat magsama-sama. Ayan, lakad po tayo. Nga po sa inyo, meron akong Bible study. Ayan, lalakad ako. Exercise pa rin po ito, lakad. So, dito po tayo dadahan. Ayan. Maganda po yung panahon ngayon, nakasikat na si Haring Araw. Yung aking mga Bible study po, hanggang gabi na ito, yung paggalis ko nito na, ayan, -5 para alas 10 ng umaga. Meron sa bahay o Bible study kung tawagin. Po, meron ding Garden Bible Study. Tumisa sa kalye. Ito po, ang ating kaibigan, Ayan, gwapong-gwapo, di ba? Bible study ako. Bible study. Ayan. Kaya tapos na po yung bagat. Wala na po yung bagyo nandun sa Taiwan. Napakalakas ng bagyo na yun. Pinakita po sa national news o international news pala. Grabe ang lakas na yung bagyo na yun ng Karina. Doon sa Taiwan niya binuo sa kanyang galit. Dito naman sa Pilipinas, hindi siya diretsong naglandfall sa lupa. Nasa gilid lang siya ng dagat.
Ano? Pero yung abagat niya, malaking pisala ang kanyang iniwan. Ako, halos lumubog yung baha. Nangyari nga, maraming nagkaroon ng swimming pool na libre. Swimming pool na libre. Yan, dapat tayo rito. Trinidad. Street ito, ano? So, dito tayo papasok. Nako. Alam niyo po yung araw ng Sabado po, gaya ngayon, Sabado, ito po yung dahan ng, kasi yung araw ng bukas, Linggo. Kumbaga pag dinalaw mo yung tao, for preparation yon. Kung sila man ay magsisimba, ngayon pala nakarinig na silang ebanghelyo. Ano po? Yan. Sa akin po, ano man ang kinabibilangan mong sekta ng reliyon, walang problema. Pero kailangan tiyakin mo lang na yung pananampalataya mo ay nakasalig sa Biblia. Kasi po yung Biblia ang kinasulatan ng turo at aral ng ating Panginoon Diyos. Kaya dapat doon manggagaling diyan dapat manggagaling yung inyong pananampalataya. Yun nakasulat sa Biblia para hindi ka magkamali. Ngayon, paano magsisimula yun? Simple lang po ang pagsisimulan. Ayon din po sa turo ni Apostol Pablo, dapat makinig ka. Makinig ka. Doon sa libro ng Roma, meron po siyang binanggit doon, si San Pablo, na kailangan makinig ka. O, tingnan po natin, ano, bubuklatin ko lang yung Biblia. Dito muna tayo, ano. Ayan. Sandali lang, ano. Dito po sa libro ng Roma, 10:17, ang sabi ni Apostol Pablo, para magkaroon ka ng pananampalataya ay ito. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig. At ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Maliwanag po, ano? Ang aral tungkol kay Kristo. Yun ang tamang aral at doon ka magkakaroon ng tamang pananampalataya. Kagaya na sinabi ng Panginoong Yesus doon sa Mateo 28:20, ituro ninyo sa mga tao ang aking, basahin po rito. Tingnan po natin, ano, ang sinabi ni Yesus. 28:20 ng Mateo, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inihutos ko sa inyo. So, walang ibang ituturo sa tao kundi yung utos ni Jesus. At yun ang sinabi ni Apostol Pablo, na kanyang apostol. Na yung turo niya, doon ka magkakaroon ng tamang pananampalataya. Oh. Paano kung ang ituturo ng mga tao sa inyo
magrosaryo kayo kay Maria. Wala naman po rosaryo sa Maria eh. Hindi tinuro ni Jesus magrosaryo kayo kay Maria. Wala naman, wag po kayong magagalit yung Piernes sa Katoliko ha, kaibigan natin din yan. Pag sinabing kaibigan, hindi mo kahaway. Hindi po sinabing magrosaryo tayo. Wala pong utos na ganyan si Jesus na magrosaryo. Ano pa? Niluluhuran mo at dinadalanginan ang mga santo-santa na nabuhay sa kanilang panahon. Yung santa at santo na tinatawag, mga taho po yan. Taho. Hindi rin po pwede dalanginan yan, lalo na kung patay na. Lalo na kung patay na. Ito po, Velasquez Street ito. Tatawid tayo. Kasi po ang mga tao ay nilalang sila ng Diyos. No? Meron silang kamatayan. Kaya hindi sila dapat dalanginan. Kahit pa sabihin natin, halimbawa, dalanginan mo yung mga apostol. Hindi rin pwede kasi yung mga apostol tao lang. Bagamat sila yung naging apostol sa panahon nila. Halimbawa, si Apostol Judas nagpakamatay. Dadalanginan mo ba yon? Criminal siya. Nagpakamatay siya. Taksil siya. Traidor siya. Binenta niya nga si Judas si Jesus sa 3 pirasong pilak. Kung dadalanginan mo yun, santo yun. Tama ba yun? Hindi. Kaya hindi po turo yan. Ayan, basahin natin yung turo ni Jesus tungkol sa panalangin. Maganda po yun, praise the Lord. Naghahanap lang tayo ng lugar na paglalagyan nitong aking cellphone, aking ginagamit ngayon. Ito dito magigilagay lang tayo Ayan. Basahin ko po yung turo ni Jesus sa panalangin. Ito yung tamang panalangin yung tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa 1:16-23. Sabi niya, pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya. Maliwanag ang turo ni Jesus sa panalangin. Kung iiling tayo ng anuman sa Diyos Ama na nasa langit, ang sabi ni Jesus, ayon sa aking pangalan. Hindi sinabi ni Jesus ayon sa pangalan ni Maria. At hindi rin sinabi ni Jesus ayon sa pangalan ng mga santo-santa. Naloko na. Wala pong tinurong ganyan si Jesus. Paano pa pag-apply na saan? Kailangan po
yung turo mismo ng ating Panginoong Jesucristo. O, meron pang itinuro si Jesus yung tinatawag nilang Lord's Prayer. Yung tinatawag po nilang Lord's Prayer, very popular po yun. Popular na kanta, ginawang kanta. Tayo dito sa Kapulong Highway. Ito. Ito, Kapulong ito. Tumatawid tayo sa Kapulong Highway. Ayan, o. Naalala nyo pa po yung Lord's Prayer na tinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang panahon? Sige, babasahin po natin, magkikilagay lang tayo dito. Ganito po ang nakalagay, Kunin na naman natin yung Biblia. Ito po yung nakalagay sa Mateo. Sa 9. Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Kanino ka mananalangin? Ama namin nasa langit ka. Nasa langit ang Diyos, dinadalanginan mo. Ito yung sinasabi nilang Lord's Prayer. Ito yung tinuro ni Jesus. Kasi sabi niya, ganito kayo manalangin. So kapag mananalangin ka, ang tinatawagan mo ang Diyos sa langit. Hindi yung mga santo-santa. Yung iba naman, matagal nang patay yung mga santo-santa, tinatawag pa nila. Makakasagot pa ba yan? Verse 10, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ang pagsunod po pala dito sa lupa hanggang langit. Paano ka pupunta sa langit kung dito pa lang sa lupa hindi ka marunong sumunod? Dapat dito pa lang sa lupa sumunod ka na sa gusto ng Diyos na sinabi naman ni Jesus. Yun po ang proper, yun ang tama. Hindi yung nananalangin ka sa mga santo, santa. Yung iba naman, hallelujah, wala pong walang matibay na ebidensya. Kapag nananalangin ka sa mga santo, santa, antikristo ka. Manalangin ka kay Maria. Meron bang inutos si Maria na dalanginan nyo siya? Meron bang utos si Maria na magrosaryo kayo? Wala. So anong gagawin mo? Ito sabi ni Maria. Magbabasa tayo ng sinabi ni Maria. Meron bang sinabi si Maria na dalanginan siya? Ito. Nasa Biblia po yung salita ni Maria Okay, magkikiano lang tayo dito ng kaunti. Ayan. Praise the Lord. Ayan, kukunin naman natin yung Biblia. Dito patutunayan natin yung salita ni Santa Maria. Pero walang sinabi si Santa Maria na magrosaryo kayo sa akin at gawin nyo akong tagapamagitan. Ito po. Sa chapter 1 ng Lucas, ganito po ang pahayag ni Santa Maria. Ito po. Sa 46, Lucas 1:46. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. 47, ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Meron pala kinikilalang Diyos na tagapagligtas si Maria.
bakit mo ngayon dadalanginan si Maria? Na siya nga mismo ay dumadalangin din sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Tignan natin. Doon sa Gawa, nanalangin sila kasama si Maria. Kasamang mga apostol. Ito po. Kaya nagkakamali ang isang tao kapag siya nanalangin kay Santa Maria. Ito po. Sa Gawa. Tignan natin ano. Sandali lang, hinahanap natin. Ito. Ito. Sa Gawa 1:12. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo na alos 10 metro ang layo sa lungsod. 13. Pagdating sa bahay kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, yung apostol Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo at Santiago, anak ni Alfeo, ni Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. 14. Lagi silang nagsama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Isipin niyo po si Maria na nalalangin sa panahon niya sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Kasama ang mga apostol. Kasama yung mga naging kapatid ni Jesus sa laman. Meron po ba sinabi si Maria, dalanginan niyo siya? Wala. Kaya kapag nananalangin ka kay Santa Maria, Antikristo ka, impyerno ka. Bakit? Si Santa Maria po nangangailangan din ng tagapagligtas. Bakit? Lahat ng tao, sabi ni Pablo, nagkasala kita nyo, habang naglalakad tayo, nagbabasa tayo ng Biblia. Sinabi ni Pablo, lahat ng tao nagkasala sa Diyos. Hindi sinabi ni Pablo, ako'y wala akong kasalanan. Hindi. Pinakamakasalanan nga si Pablo ano bang gawain ni Pablo nang hindi pa siya apostol? Isa siyang mamamatay tao. Ang pinatay niya, mga halagad ni Jesus. Mga halagad ni Jesus ang pinapatay ni Pablo nung araw. Pero nang siya tawagin ni Jesus, yun, naging apostol na siya. At Pablo na ang kanyang pangalan. Before that is Saulo ang pangalan ni Pablo. Nung kasalukuyan niya pumapatay ng mga alagad ni Jesus, ang pangalan niya Saulo. Saulo ang kanyang pangalan. Tignan natin yung sinabi ni Pablo. Lahat ng tao makasalanan. Dito Ayan. Kukunin na naman natin ang Bible. Ito po sabi ni Pablo. Basahin natin. Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Pati si Pablo kasama sa may kasalanan. Sabi ko nga po, bago siya naging apostol ni Jesus, isa siyang mamamatay tao at ang pangalan niya Saulo. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kita nyo po? Sinong may sabi? Si Apostol Pablo. Lahat. Wala na siyang tinira. Ibig sabihin,
maging ang mga apostol sa Biblia, lahat sila nagkasala. Kahit si Maria, nagkasala, kaya nga nangangailangan siya tagapagligtas. Lahat naman tayo nangangailangan ng tagapagligtas. Sino po ang ating kaligtasan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siyang pinadala dito ng Diyos sa lupa upang magtamo tayo ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. O basahin na naman natin yung dalawang sinabi ni Pedro at sinabi ni Pablo. Hanap lang tayo ng lugar. Ano po? Oy, good morning. O dito natin basahin sa mga senior. Ayan, mga senior po yan, O babasahin natin dito ang Biblia. Ayan. Ilalagay lang natin dito. Ayan. Ang tagapagligtas si Jesus. O kukunin na naman natin ang Biblia. Yung kay kay Pedro. Ito, 4:12. Sabi ni Pedro, kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kita nyo po, si Apostol Pedro may sabi nito, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Maliwanag. Sino po ang tagapagligtas? Si Jesus. Ito naman yung enkwentro ni Jesus at Pablo. Sa 26 ng Gawa. Ito po. Basahin ko Doon sa 12 natin simulan. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pari. 13. Nang katanghaliang tapat, abang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. Sa 14, kaming lahat ay natumba sa lupa. Narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uhusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan. Parang sinisipa ang matulis na bagay. Kasi, kita niyo po ang pangalan ni Saulo noon, ni Pablo, Saulo, bago siya naging apostol. Noong panahon ng pangalan niya Saulo, siya po ay mamamatay tao. Ang pinapatay niya ay alagad ni Jesus. Di ba walang niya si Pablo? Kasi, tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuhusig. Yung pagpatay sa mga halagad ni Jesus, paghuhusig kay Jesus yon. Si Jesus po may sabi niyan, hindi ako, binasa ko lang. Tumayo ka sa 16, tumayo ka at nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpapatuto tungkol sa mga nakita mo ngayon at mga ipapakita ko pa sa iyo. Yon. Dito na po yung pagtatalaga kay Pablo bilang apostol. Kaya Pablo na po ang pangalan niya. Hanggang ngayon, San Pablo ang tawag sa kanya. Okay? 17. Ito na. Ililigtas mo mula sa kababayan mong Hudyo, gayon din sa mga Hentil kung saan kita isusugo. Isusugo na. Kasi appointed na siya. Meron na siyang karapatan mangaral. Ano po? Sino? Si Apostol Pablo mula sa pangalang Saulo na isang kriminal. 18. Imulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar
kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Kita nyo po? Sabi ni Yesus, sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. Tama si Pablo, Roma 10:17. Magkakaroon ka lang ng pananampalataya kay Yesus sa pamamagitan ng pakikinig sa aral ni Yesus. Kaya ang dapat ipangaral sa tao, walang iba kundi yung aral ni Yesus, hindi yung aral ng mga reliyon. Maraming tao pinangangaral nila yung reliyon nila. Hindi tama yan. Nagkakamali sila. Ayon sa kasulatan. Paano ka patatawarin ni Jesus? Sumampalataya ka sa Kanya. Tapos na! Ang problema, ang dami pang ginagawa. Yun lang ang nakasulat eh. Si Jesus na nga nagsabi, sa pananampalataya nila sa akin, patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan. Ngayon gagamit ka pa mga pangalan ng Santo Santa? Wala yan, malabsa, malabnaw. Huwag nyo na pong guluhin yung mga Santo Santa. Matagal na sila namayapa, namatay. At sila'y patay na hanggang ngayon. Naintindihan nyo po ba, kaibigan? Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Habang naglalakad ako, aking pag-aanda sa series of Bible Study ngayong Sabado ng Hulyo 27, 2025. Ayan. Meron po tayong pag-share. Yung mga hinihintuan ko po, may mga tao, meron nakakapakinig. Nagbuhat kanina. So hanggang dito na lamang po, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon Diyos. Huwag po kayong maubusan ng pag-asa. Huwag kayong susuko. Meron Diyos sa andang tumulong. Kung gusto nyo humingi ng tulong sa Kanya. Pero kung pumupunta kayo sa pangalan ng mga Santo Santa, lagot kayo. Diyan nagagalit ang Diyos. Ipinagpapalit nyo ang Diyos sa mga Santo Santa. Hindi Diyos ang mga yan. Mga tao sila na nilalanglang sa lupa. Pagkatapos gagamitin nyo sila sa inyong mga buhay, no way. Ako, ang tawag ko dito, Street Bible Study. Bakit Street? Puro kalyan dinadahan ako eh. Pero meron nakakapaginig. Sino? Yung mga taong iniintuan ko na nilalagay ko yung aking cellphone. God bless us all po. Bye-bye!